Hallelujah po. Praise the Lord. Isang karanasan po na makapagbigay ko sa ating Panginoon, pamamagitan po ng pagpapakaya ng kanyang salita. At isang karanasan po sa inyo sa akin na nasa na mangaral sa inyo sa umaga nito. At pinagdaasan ko ng tingnan ng salita ng umaga. Ako'y kinakabahan, kaya naman ako kinabaan sa buhay ko. Sanay po akong umarap sa maraming tao. Sabihin ko niya sila na Rochud, magdrama naman. Nawakan skill, bukas na bukas. Bukas na bukas po, tigong skill. At kala ko kinakap, wala mo kami niya. Pero this time, I had 2 weeks to prepare. Up to now, mga gawin ko. Pero alam ko, kasama ko ang Diyos. Kasama ko namin ang Panginoon Diyos ngayong umaga. Amen. Amen. Ayaw ko naman ay yung manalangin. Hallelujah. We praise God. Salamat po ang Ama. Salamat po ang Diyos sa mga ito, sa araw ito. At kami ay muling makakarinig ng iyong salita ng mensahe ng Diyos. Dalangin po namin ang Panginoon na sa inyo ang mga puso na sa bawat mensahe mo sa umaga ito ay aming paunin sa araw-araw ng aming buhay Kristiyano. Maging harang naman ito sa amin upang sa aming pagharap sa mundo nito ay aming mapaglabanan ang anumang tukso ang Diyos. Panginoon, maraming po ang mga isa. Yan yung banal na Espiritu sa mag-usap sa bawat sa amin. Ang lahat po ng kapurihan, kalwalatian, ay aming binibigay sa inyong pangalan ni Jesus. Amen. Ating bubuksan ang ating Biblia sa Numbers chapter 21, verse 9 po. O mga bilang, Kapitulo 21, versikulo 9, Numbers 21, verse 9. And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent has bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Kaya si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang tao iyon sa ahas na tanso, ay mabubuhay. Noong unang panahon po, sa panahon ni Moses, ito ay nakatasan ng Panginoon Diyos na ilabas ang kanyang bansa, ang bansang Israel, sa bansang Ehipto. At sa kanilang paglabas, kanilang paglalakbay sa bayan na ipinangako ng Diyos ang lupang pangako, sila ay naglakbay sa ilang sa disyerto ng napakaraming na taon. For 40 years, sila po ay paikot-ikot doon. Una okay lang sila naglalakbay. Puri na Panginoon. Pero nung maubusan na sila ng pagkain, tubig, biglang bintang newit ng karera. Ugal, nareklaman ko. Nireklamo mo kung biglang na. Sabi ko nila, inilabas niyo ba kami sa Ehipto para kami patindig sa ilang? Wala na kaming tubig na may ininom. Yan po ang isang sigaw nila. O si Moises po ay masyadong mapait. Lumaking sa Diyos na nananahin. Panginoon, so paano po? Hindi magreklamo mo naman din siya. Anak,
Namin ang gawin ko, ano kung gagawin ko? O sige, pumunta ka doon sa isang malaking bato, sabihin mo, lumabas ang tubig. Yung po ginawa ni Moses, tuloy sa malaki. Sinabi niyo po, ginawa, tubig na ang lumabas. May kainom na po, ay yung Israelita maiklangan. So, inon lang po mga then even kahit na po sa war, hindi po sila iniwan ng Diyos. Makipagtigma sila sa iba't ibang bansa at sila'y nagtagumpay. And then, kami na naman po ano po, bakit ninyo kami inihabol mula sa tingko upang mamatay sa ilang? Sapagkat wala ng tubig, wala ng pagkain, at ang kaluluwa namin ay nasusuya na sa walang kwentang pagkain ito. Yun po yung mana na pinagkakalo ng Diyos sa kanila. Yan ang nagaling sa langit. May isip niya, hindi na pareho naarilan. Ang kasalanan po, noon, ang kabayaran ay kamatayan. Doon po, galing ng Diyos at nagsubo siya ng mga mandang na ahas. Para po rin, sino po kaya dito ang natatakot sa ahas? Ako po, nagdawang game, pakatakutan ni Lupingan. Lahat po kayo yung takot sa ahas? Eh kung nakalimutan ko yung dalhin yung nanaga ng ahas, sana hindi mo ako dito, hinasin ko sa inyo, ano kaya magiging reaction nyo? Biyagyan ko sana ang mga alis sila pero apa rin ang mamayaman ko ng natin. So, hindi lang po isa, dalawa, napakarami. Kaya lang pa may kamamalo, ogro, makamandag na ahas. Ang bawat makagal, patay. Then, lumapit ko sila kay Moises. Alam ko ba alam mo yun, mamumati lang din tao, hindi ka mag-iisip na mamatay ko. Tawag ka ulit sa Diyos, hindi na napati sila ng mga ahas na ito. Araw ko rin pa. O yung Moises ko talaga ngayon makita. Lord, marami na may ahas at mga tao na mamamatay. Ano po ang gagawin ko? Kung kayo ang Diyos, siguro ang gagawin lang mo natin nakutaan mo rin kulingan para lang ang problema. Ngunit nagputos po ang Diyos ni Moises. Gumawa ka ng isang makamandag na ahas na gawa sa lanso at ito'y ilagay sa titing at iyong itaas na sa bawat makakagat tumingin lang doon at siya ay mabubuhay. Ginawain ko ito. Siguro ako gagawain ng ulingan, naramdaman ko yung Mau mereka mengatakan itu dakwahnya dan katanya ini dan sinabi ko balsak Israel lahat kayo tumindi to yung lahat na nakagal ng ahas para kayo mabuhay hinawin mo mag-iisip tayo Hindi po, hindi. Hindi ako namatay sa kanila. Yan po ang kapangalingan ng Diyos. Amen po ba? Kung ating pong titignan yung ahas, tayo po ay mabubuhay. Ngayon, bakit kailangan pa pong gumawa ni Moises ng isang ahas na gawa sa lanso at kaya sa isang tingin?
at sabihin sa mga tao na tingnan niyo ito para kayo mabuhay. Bakit kailangan tayo gumawa? Naglaan po ang Diyos. Ang Biblia ay nahati po sa dalawang bahagi. Bagong tipan at ang lumang tipan. The Old Testament and the New Testament. At ang lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Buksan po natin ang ating Biblia sa John. John chapter 3, verse 14 po. O 1, capítulo 3, versikulo 14. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Ang ahas na tanso ay sumisibol po sa Panginoon Jesucristo. Tapos na po ang sermon ko. Main points number 1. Bakit ahas po ang inyong tulad sa ating Panginoon Jesucristo? Ang daming mga klaseng hayop. Pwede namang kalapati. Pwede namang leon. Na dun sa Chronicles of Narnia, layan po ang ginamit doon. Pero bakit? Ba't luminin niya? Tingnan po natin ang pagpalihan ng ahas. Sa Genesis chapter 1, sa Genesis capitulo 1, verse 25 po. Nilikha ng Diyos ang maiilaw na hayop sa lupa ayon sa kanilang uri, at maaamong hayop ayon sa kanilang uri, at ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. So, nilikha ng Diyos ang ahas dahil ito'y gumagapang, hindi po pagano. Siya po'y gumagapang dati nakataas. Kaya hindi po siya nakakatakot dahil pataas po siyang gumagapang. Tingnan po natin sa chapter 3, verse 1 ng Genesis pa rin po. Ang ahas na higit na tuso, siya po yung pinakamatalino kaysa alinman sa mahirap na hayop na para sa nilikha ng Panginoon Diyos. Pinaka-wise po, tuso, matalino ang ahas. Kaya napakagandang nilikha ng Diyos dito. Kaya naman po, ang halaman ng Diabo, ito ang kanyang ginamit ng tusuhin niya ang tao. Natatandaan po natin dun sa creation, yung ahas ang lumamit kay Eva at tinukso niya at nagkasala ang tao. At sa chapter 3, verse 14, sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mahilap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo. Dati kong mga indo, yung babae. Ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Doon po nagkasala ang tao dahil nagpagamit po ang ahas.
At ang Diablo, ang matandang ahas. Ngayon, kung sumusimbolo po sa kasalanan ng ahas, ibig po natin sabihin, makasalanan ng ating Panginoon Jesus. Hindi po, dahil ang ipinako doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi po ang Panginoon. Ang pinako doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, ang kasalanan ninyo, ang kasalanan ko ng buong mundo, ang kasalanan ng sangkatauhan. Yun po ang pinako doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi po ang Panginoon. Dahil ang aking Panginoon Jesucristo ay walang bahid ng kasalanan. Amen ba? Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Sa araw-araw ng ating buhay, tayo po ay nakakaranas ng napakaraming sa mundo ito. Patisipan po natin sa umaga, paglabas sa bahay, papunta sa trabaho. Ang dami ko na kumikita ng mga ahas sa daan. Habang ako'y nag-drive, bigla niyang sulpot pa kanya. Ay! May na ako po magkasal. And then, nasa tindahan naman po ako. Pagkatapos kong gumawa ng mga sales report, masakit niya yung bundok ko, lalabas ako. Paglabas ko, ating pong dumagal. Ang malakong sexy babae, ang ganyan. So, imbis na hindi malapit, makakalapit. Gawa ko naman pumatag mo. Lord, sorry. Ang dami pong ganyan sa daan. O talaga kung mapukulong po yung tindahan. Masa po bigyan, magpupi ko, gabi magpupi, bigla akong makakaramdam ako. Abilin mo lang. Kain ko lang mo, yung water. Ay, hindi po. Kumana ka, kapag rin kinalak. Mga katitro ko po ngayon. Kaya lang po yun. Hindi, yung wala niya, mahal. Siyempre po, negosyo kami. Wala niya rin po ng presyo, pero wala mo yung ibang niintindahan. May libre bang ito? Ay, wala po. Kasi pinibili rin po natin yung gift. Sabi niya, ang dami pong mga taong na i-cover ko araw-araw. Tapos may magpapagawa. Ay, hindi ko namin pwede gawin yung gitara kasi hindi po aming pakalanan po namin kasi. Magpapalit na naman po eh. Hindi naman po kami after sa palit din eh. Magpapakip ako. Talagang tuksuan ka kayo. Ulang na lang eh, bibigay kayo. Pag kinagdat kayo, hindi kayo malalim sa Panginoon at hindi kayo po ay magkakasala. At ako po minsan ay nagkakasala na lang po ako. Kaya nga nakatulog ko yung pagdalili ko sa akin. So, gawa ko na ako po, muli ko ibalik. Kaya nawa ko matulog. Pag muli ko ibalik, pagdating ko sa bahay, problema na naman ang aking dadaan sa bahay. Ang aming ating namin itang Lord na bombarde na rin pagsulit. Hindi pinako na. Lokal na mamunta. Saan ka pa pupunta? So, malam ko na lang sa lugar eh, yung mga saan ng church na. Pagdating ko dito, at yun pa mo ako kasi yung gating tao na observe. Dahil siguro direktor ako, lahat nakikita ko, apat na siguro yung states. So, pag nakita mo yung mga kabataan,
nakita ko hindi ganda, tapos may kinis na ako na naman ang mamay na ako na ako. Yung venom, ang pamanggap na inubingan, dapat ay kanakot na kapag. May bukong na ako na naman. Kaya naman po na meron po salita naman tingnan na lang po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Pangalawa po, ito'y gawa sa ginto. Tama ba? Tanso. May kababa na naman po. Kita na ang gawa sa tanso. Buti naman ba't hindi mo kaya gawa sa ginto? The golden serpent. Instead na the brazen serpent. O kaya the silver serpent. Kaya pamababag yung klase ng metal, yan ka naman yung gawa. Yung ginto po, kung dadalhin ko sa pawn shop, sa tanglaan, may isasang na ito. 1,000. Yung silver, pwede ko ibenta, pero hindi ganun katakasan. Pero yung kanso, halimbawa, may kanso akong singsing, dadalhin ko sa pawn shop, ay hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko ba? Saan mo tatanggapin yung kanso niyo? Ito po ang junk shop mo. Sa junk shop lang po. Ay, minsan po kasi yung mga karton ko sa tindahan, dinadala ko sa junk shop. And then, pag may tanso ko konti, kahit konti, yun, binibili. Malaking halaga na po. Siguro po, magkakaroon ako ng antena, gawa sa tanso. Kung patamahan ng migran yun, di ba? Nandiyan yung tanso. Pero bakit po tanso ang ginawa ni Moises? At ito yung nagsimbolo sa ating Panginoon sa Kristo. The brass sticks of the humility. Pagbabago po ng ating Panginoon sa Kristo. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Pinanganak po ang ating Panginoon sa asawa, kasama ng mga naman, itak ng tupaw, pamping. Kahit na po sa kanyang pagbinala, sa kanyang pagtatrabaho, hawak po niya martilyo at hindi po servo. Wala po siya, dito sa passion kasi, wala na siya ganyan. Hindi po siya naka-putentay, hindi po siya may mga ngaral po talagang bata, Muslim, kanan. Ngunit ang ating Panginoon, hindi po gano'n. Hanggang sa kanyang ministry, hindi po siya sumasakay ng kamelyo o anumang transportasyon noon sa panahon nila. Katulad po ng mga pastor ngayon, ang nagara ng kotse, sasakyan, van. So, makikita po namin talaga ang kababaan po. Even to his last breath, doon sa krus ng Kalbaryo. Ama, sabi ko yun. Huwag niyo po silang pababayaan. Ako po, Ama, ang inyong ulit sa umahan.
may isang ina. Although marami po akong ina na tinatawag. Yung nagtitinda ng mani sa tindahan namin, nanay ang tawag ko doon. Kung nagtitinda ng gulay sa Bandengke, sa Nepo, mani. Kung may tindahan na sa Kapang Pil, pag lumabas na ako pa rin, Mami! Pero po rin naman sa nanay-nanayin dito, si Mami na at si Ina. Ngunit yung isang ina ko, biological mother, malayo po sa akin. For how many years may dala-dala po tampokan at hindi ko po siya pinupuntahan. Ang tindahan po namin ay nandito lang sa Miranda, ang tindahan niya ay nandito lang po sa San Rosario. Walking distance. So, hindi pwede siyang puntahan tayo sa mga beses. Ngunit, for 17 years, 17 lang po sa yung pangalawa na anak. Hindi ko po siya pinupuntahan. Dahil ang tandam ako po, ako'y ganyan, hindi ako'y. So yung galit ko dito ay talagang malalim. Yung sugat ay malalim. Iwan ako pala ang nangarap dito sa harap. At yung aking ina, ang mother-in-law ko po, na tuwing Pasko, sasapit ang Pasko, isa lang po ang hiling niya sa akin. Puntahan ko ang aking nanay. Pero, masyas ko po, manas ko. Even last Christmas po, yun po ang iusap ko sa akin. After ng service dito, binunta niya po ako sa bibigyan ko po yung mas tuwasan kayo. Naman kita ma? Sige po, sige. May whiskey at wala. Mintalaan niya po. Yan siya na. At nakita na po siya. At siya nga po, yung inamit ka na. Kung kumakayan, kaya po ba? Even to the point na nung kung panahon na gusto ko lang mag-quit ako'y namamatay na naman. Pinuntahan ko si Mang Alice doon sa kanilang bahay dahil mayroong konting celebration. At sinabi ko, Mang Alice, gusto ko nang umalis sa church. Kasi po dami po kong hindi nagugustuhan. Pagod na po ako. And then, Mang Alice, super po, nakasana ko, bayan na. Sige po, abang ako, and then, lata na po, correct ka, torture. Nangkukul ka na hindi nataas na aking iso. In meeting place, in second Sunday, so on Sunday, mag-prepare for your speak. May nakabika na ba? Kung ano yung presentation nyo sa demo na. Ano yung dyan yung isa ako. Kung di ba pag
Wala akong extra time in sarili. Kasarami ko 7:30, pag gusto ko getting church and then katake pa ako mag-start. Minaras kayo kung 12 hanggang 1 o'clock ng galing to practicing for that event. So madaling salita, pag si mami na lumapit, wala na ako. Sige po. Ako. Kaulili ko sa pagdating ko namin sa bahay, visit ko po. Yung mga and then, wala na, sabi ng gina, wala, walas na tayo. Tuki ako pala. Malakasay kami mong kala ko kami ng pamilya. Talaga kong binakatay niya. Ako, magawa, sasakay sa sakyan, punta sa tindahan. Habang nag-drive ko ako, kung makikita nila yung pangako sa kalaminita, si mama ko ako, manalangin ko, sana pagdating ko namin, nakalaan nila sarado. Yes! Nakawan. O talaga nag-siya kay Shasha. Yung kong ate ko, si Ate Asha. Sabali ba ako? Punta tayo. O hindi na ako. Nag-try na ako. Okay. Saan ko? Si Pagawa ko. Ano ko kung tama ko ang kasala. Pagdating ko natin ng Mountain View, nandun yung trabahador ko. O, esto, sulari chicken. Hoy, ma. Ay, wala sila kung kasi nalagawa ko. Yes! May 2 points na. Ang saya-saya ko po lang ano na yun. Pinagbigyan ko po, biyanan ko, atin na. Pero hindi ko bukas sa todo ko. Pero dumating ko yung araw ng mga ina, Mother's Day. Naalala ko po ang aking ina. Hindi ako kinausap ng aking biyanan. Hindi po ako kinausap niya ina. Kinausap ko po ang aking may bahay. Hindi po. Sure, siya din. Tawagan na. Punta na tayo. Then, pag-iisip yung mga bata, drive ako doon, hindi kumikibo. And then, kung makita namin nakakwas sa biglaan, bumaba ako sa sasakyan, wala na ang sasakyan sa kanila, hindi ko sila pinapalya sa pagpalit. Muna po ako pumunta sa biglaan. At tinanong namin yung itinda na yung sinama na nag-usap. Pagkalapit ko, nakaupo siya sa sila. Tinignan ko siya. Inalam ko pa. Nakikilala ko pa. Tinignan niya ako. Mismo kung sino kung tao na kayo sa kanyang harapan. Make sure inbunso ko naman. Alam rin ang takuan may kuya-kuya. Niyakap po siya. Lumuhon sa kanyang harapan at sinabi, Ma, sorry. Mahal ng hata. Diyos lang pala. Ang Diyos ang makakapagbago. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Dahil hindi ko gagamitin ang ating Panginoon. Ang tao ay mataas at mapagmataas ng puso. Kaya po ako nakakatayo ngayon sa inyong harapan sa pag-awit, sa pagbigay ng mensahe ng Diyos. Dahil igalis na po ng Diyos, nakakatayo ng Diyos, ang galit sa ating puso.
napakasarap po. Kaya kayo po na may dala-dala ngayong umaga nito, kahit hinanakit sa kapatid nyo, anak nyo, magulang nyo, kaibigan nyo, ang sinap na. Ibigay po natin sa Diyos. Panalangin po natin sa Panginoon Jesus. At kanyang tutugunin ang panalangin nito. Sasagutin niya ang aalis sa buhay ko. Sa tamang panahon. Amen. Pangatlo po. Sabi ko ngayon ng Panginoon Diyos, lahat ng makagat ng ahas ay tulingin doon sa ahas na puso. So ngayon po isang utos na tumingin tayo. Pakinis ng mga yan. May kailangan, hindi mo kailangan tignan yung sugar pa. Hindi mo kailangan tignan yung ahas na kumagat sa'yo. Ang kailangan mong gawin ay tumingin doon sa ahas na kanso. Kasi yung pagtingin doon, pag umalis yung tingin mo, yung pagmanta, kumawang sa'yo katawan, ilalabas mo yun. Ikaw ay gagaling ang pagkukuhan. Gawin din po, doon, sa krus ng Kalbaryo, kung tayo po ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay mabubuhay na walang hanggan. Amen. Meron po akong gustong istorya dito sa Biblia, sa aklat ni Mateo, sa Matthew po, Mateo, chapter 14. Nung pagkatapos kong pakainin ng ating Panginoong Jesucristo ang mga tao galing sa dalawang pirasong tinapay at isda, siya po ay pumunta doon sa pagdulungan at nanalangin ko. At sa kanyang pananalangin siya umabot ng ating gabi. So, hinintay siya ng mga apostoles niya doon sa bangka ni Pedro. Hindi na malayan ng mga alagad yung bangka ay napadpad na sa halos gitna ng dito o dagat. So, nung pagpababa si Cristo sa bundok para puntahan ang kanyang mga alagad, siya po ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Hinakad siya po yung ibabaw na ito. At kung siya ay papalapit na sa mga alagad niya, bigla itong nagsigawan at natakot na, multo! Multo! Imagine, ang dilim-dilim at tapos lakas-lakas ng hangin, may naglalakad na tao sa ibabaw ng tubig. Ito ang mga takutan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito, ang iyong Panginoong Jesus. Biglang may sumigaw, I believe! Ay, makakita kayo hindi makasagda. Hindi yan po ata makakita niya. Mamay tayo sa niya. Chapter 14. Verse 29 to 30. Okay, 14. Mateo 14, 29 to 30. Ngunit agad siyang nagsalita, sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro. Si Pedro po pala. Kala ko, si Torquer. Kala pala si Torquer, no? Kasi narinig po siya nung sumigaw, I believe!
Pero ang sabi ko dito, sumagot si Pedro sa bangka. Sumagot si Gabi, wala ko. Sumagot na nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparayanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya lumusong si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. So, lakad siya si Pedro, ibabaw ng tubig. Lakad siya. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubo. Siya po ay nagsimulang lumubo. Hindi po siya biglang lumubo. Siya po'y nagpasimulang lumubo. Kala-kala na yun lumubo. Kenda nun. Makani tayo pa. Dahil may pagkakataon na nakuha ng Panginoon ang kamay ni Pedro at siya ay hilang. Sa buhay po natin ngayon, kapag tayo ay nakaranas ng bagyo, alon, problema sa ating buhay, ita naman po bagad lumbo. Ita naman po bagad lumari. Kalakalalita akong lumbo. Kalakalalita akong mawala ng Mount Zion. Kami makalulog kaming harap, bilas kaming libutan, bilas kaming kanugulog, magkikingita na kakakakit. Dati mamasa ang Bible, mag-pray. Iba't anak. Nagkaroon po tayo ng Friday overnight prayer meeting. Nung pong una, yaya sila ng yaya sa pagdating po ito, matutulog yung overnight. Nag-iisip ko ito. Kung sinubukan ko kung isang gabi, abaya yan, dami-dami dito. Nakapaikot po kami dito. Hanggang doon. Walang putol po yung ikot namin, puno ko. And then, doon po ako nagpasimula. Tatalamin po, doon po ako lumakas at nagbalik sa Panginoon. Tuwing Biyernes po ng gabi, inaanyanan po bawat isa. Meron po tayong overnight prayer meeting. Yung po mga dating dumadalo, magbalik po po, amibis na kayo. Nung una ako po, ayaw po, ngunit nung tumalo po ako, na-revive po ako. Na-revive po ako. Unang gabi ko pala nakatas na yung kamay ko. Hindi ko alam, may 13, 14, 1 hour, hindi po ako nakangawin. Hanggang sa every Friday na minis ko po, kulang na huling Friday na. Sana Biyernes na. Then Friday again, yun. Doon po lumakas ang aking espiritu sa Panginoon. So, tumating po yung mga Biyernes na yun. Unti-unti yung napakarami buong bilog nagiging 3/4, nagiging 1/2, nagiging 1/4, nagiging 1/8 na lang po.
palipat na kami po palipat. Bakit? Kasi ako rin po dinanas ko yung mga bagyo. Isang patotoo ko doon ay yung mga checking issue ko for the month of February, March, April, May, June. Na napakarami. Ngayon po mahal ko ka rin mag-auto. Ngunit in every Friday po na pumupunta ako dito, dumadalangin, dinadalangin ko sa Panginoon Diyos. Panginoon, ano po, mabayaan ko to. This is my prayer, Lord, na tulungan niyo po ako. Kung ito po ako, hindi yung ibalang tao. Ayos gabi-gabi, hindi po ako makatulog. Umaga, hindi lang naman nag-isip ko ulit. Manalangin na napakas po ako nag-isip ko. And hindi pwede magtugon po ng Panginoon Diyos ang dalangin ko sa Kanya 20 years po naman. Kasi makapokus po ako sa Panginoon. Nakatingin po ako sa Panginoon Diyos. Pangalawa po, kung titignan niyo po si Torso, Tito Jun, Kuya Jun, Dada Jun, eh talagang nangingaka kasi mapalit po. Strict po po when it comes to land. Kung titingnan po natin ang aking kapatid na si talagang makain ako isang magaling. Kung lawin tao po rin bawat netong kaya may ugali doon, kaya talagang lumbong tao, malaki. Pero kung titignan mo yung Kristo na nasa puso niya, hindi mo po makikita si Torso. Ang makikita niyo po si Kristo. Yun po ang tignan natin. Maraming ahas na tumatapos sa ating buhay. Actually, dito po pumasok na isang napakalaki at makamanda na ahas. At maraming nawala. Kasi tinignan po nila yung tao. Hindi po nila tinignan ang Panginoong Jesucristo na nandun sa tao. Huwag po natin tignan ang bawat isa sa atin. Huwag po natin tignan ang kamalian ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay nagkakamali. Hindi pa po tayo perfect na. May narinig ako pagdating I am beyond perfection. But I am a better man. And I want to be a better man. Hindi pa ako tapos ang Panginoon Diyos. Kaya, sino pa naratingnan mo ang kamalian ng iyong kapwa na ikaw mismo ay nagtatamali? Tingnan mo ba? Kaya ito natin ang ating Panginoon paningin, ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bago po ako magbukas, meron po akong gustong ibahagi ng kwento. Meron po isang mayaman na lalaki, napakayaman tao. Kanyang bahay, parang paharian. Kanyang katulong hindi mo mabilang sa iyong mga kamay. Kanyang mga magamitan high-tech, sasakyan, Ferrari, motor, Ducati. Kaya mong pupundakin, Ducati ako. Kanyang mga damit, talagang Versace. Yan pong bago na Hermes. Mayaman po siya. Napakayaman. Ngunit dumating ang isang araw sa buhay niya na siya ay mamamatay. Ngunit bago po siya namatay, nakagawa siya ng huling habiling
sa last week ng Testament, na ang kanyang ari-arian ay ibebenta sa mga taong gustong bumili o ang tawag auction. So, yun po ay lalagay sa harap, papakita doon, and then magbibid po ang bawat isa, kung magkano, pataasan, pinakamataas, sa kanya po yun. Yun po ang kanyang isang nakalagay sa kanyang testament o customer. Dahil sa kanyang kayamanan, siya po ay napakabait, tumutulong sa mga tao. Ngunit kahit ikaw ay mabait, meron din hindi gusto sa'yo yung mga tao na naiingit. So, maraming din po siya mga kalaban. Ngunit, they're just after sa kanyang kayamanan. So, dumating po yung araw ng pagbibenta ng kanyang mga ari. So, dumating po yung namumuno. Kaya pinagpukapan niya bakit? Pok. Magsisimulan tayo. So, ang unang ibibenta ngayon, babahan, ay ito. Palagay sa harap, lahat ng nakatingin, lahat ng mga taong gusto bumili at nakatingin ay biglang magsimangon. Mangon kaya? Mangon kaya? Kung pa lang unang ibibenta ay kanyang lahat. Nakapunta na ba kayo sa Angeles Electric? At nakita na po niyo yung painting ni Don Juan ni Don Pereza. Bata pa lang po ako, 6-7 years po, makita ko yun dyan sa taas ng yung KFC po. Alam mo yung KFC, yun ang dati na Angeles Electric mo. At yung makita ko yun, talagang totoo, buhay na buhay. Hanggang ngayon po, nandun. For how many years na? 46 na po, 40 years. Nandun pa rin, buhay pa rin yung naraman. Yung building. So, ganun po yung mga ibebenta. Parang buhay na buhay. Yung kanyang baby na nakatay ganun. Kaya ito sa kanila. Kasi gigil ng balik. Mata pa lang naman. Lalo kalaban niya. Hindi ko siguro gigil naman. Ngunit mayroong isang alipin. Mahal na mahal niya po ang kanyang anak. Lumakad, naglakad, patungo sa harapan. Sinubo ko sa kanyang gusto. Ginawa lahat ang pera. Ibigay sa mga namamahal. Binilang mo 77 pesos and 77 hours. At sinabi na, okay, 77 pesos and 70 centavos. May tataas ka ba? Calling once, twice, and thrice. Okay, so, Iwanin ko itang tingting. Ginamit na yun kasi nagtagal. Paalis. And then, iwanan ko itang oxygen. Huwag niya rin pasibay kaya mapit. Tapos na. Ang ating benta ngayon. Kami, dulu. Itong itong after itong Ferrari, na itong itong after itong Rolls Royce, itong itong after itong Ballerina, ang ini, ano po? Amaw nisa. Then, tumayo po yung namamahala. At tinawag ang kanyang attorney, ang kanyang abogado, ikang panilya, at pinasa ang kanyang last will and testament. Na kung sino man ang bibili ng unang ibibenta
ang lahat ng ari-arian ni Don Sherwin Acer ay mapupunta sa mundo. So kung ating pumunta ang gabi, ang Panginoon, na walang pagkakalinlangan, sasampalataya sa Kanya, makakamit po namin ang ating nasa story. Hebrews chapter 12, verse 2 po, bago po matapos. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagulan ng ating pananampalataya. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tayo na